Okay guys, good morning guys. Yan, sorry guys kasi naka-idlip ako. Yan, kagigising ko lang din. Yung gold natin guys, 'di ba? Yung plano natin ganito. 'Di ba ito yung pinasa ko last time. Kung dito magbe-breakout, ayan, kung dito magbe-breakout sa taas, mag-aantay tayo ng pullback diyan pag ganun. Pero pag dito nag-breakout, eto guys, so tingnan niyo dito nag-breakout. Ngayon, ang gagawin natin, mag-aantay tayo dito ng pullback. Possible guys, dito yung pullback guys, so, kasi meron ditong 1 2 3 guys eh. Sa akin, ano na to? Nakita niyo to yung ano, yung ganitong klaseng displacement. Yan. Dito guys, meron na tayong change of character. Yan, may change of character na tayo dyan. Ang gagawin na lang natin dyan, kasi may sign of, ano na eh, may sign of reversal na. Nagpaparamdam na yung gold. Kasi guys, siyempre, all-time high na yan. Ayan, no, tingnan nyo, may candlestick na. Okay, may candlestick na. Bullish, bearish engulfing. Bearish engulfing na yan ha. Kumbaga, sign na yan na pa-reversal na. Wala na kasi siyang kakainin dito guys eh. Wala na siyang kakaining pagkain dito kaya every time na nagkakaroon ng all-time high, yan, magkakaroon tayo ngayon ng ano ng pullback na. Ngayon, sakto naman na merong 1 2 3. Ito oh, merong 1 2 3. Yan, may 1 2 3 tayo diyan, may change of character pa. Galing pala dito guys, sorry yan. Kaya possible, ito yung magiging entry ko dito guys oh. Siguro ang gagawin ko, aantayin ko mag-pullback dito. Yun naman kasi yung plano ko eh. Hindi ako pwedeng mag-enter dito kasi ano yan eh. Or gagamit ako ng premium discount gamit yung ICT concept. Ito guys oh, Fibonacci lang naman yan eh. Galing dito, gamitan mo ng ganyan. Safe ka guys mag-entry ng 0.50 hanggang pataas. Tandaan nyo yan guys ha, pag premium discount. Pero sa akin, ito lagi yung entry point ko dyan. Ito yung mga golden zone natin. Ito. Yan. Pwede tayo mag-entry dyan. Ang pinaka ano sa akin, ang pinaka golden zone sa akin gamit yung Fibonacci natin, ito. Yung 0618. Dito sa area na to, yan, dito may imbalance. Okay, ito yung imbalance. Ito yung imbalance natin, iba yung kulay. Yan. So 4-hour time frame to guys ha. Ito naman, ito yung order block or yung tinatawag na supply. Dito banda sa area na to, ito yung tinatawag natin na premium. Yan, dyan maganda mag-sell. Kaya mamaya, dalawang klase ulit yung approach ko dyan. Pwedeng change of character sa 1-hour time frame or sa 4-hour time frame, gagamitan ko siya ng ano, ng candlestick pattern. Yan, kung may makita ko dito sa 1-hour time frame ng change of character or sa 4-hour time frame, makakita ako ng ano ng candlestick pattern, yung mga paborito ko sa lahat. Ganun na ngayon yung approach ko, guys eh. Basta ang plan ko dito ako magte-trade. Kasi possible guys, ano eh. Ito guys oh. Wait lang. Ito, food kasi ito guys eh. Yan. Ito. Tapos, saan pa yung isa? O dito meron din. Ito guys, oh, pwede rin dito. Ito kasi yung mga last na ano eh, na pwedeng paglagyan ng stop loss eh. Yan, pwedeng maglagay dito ng stop loss or dito. Kaya dito ako maglalagay guys sa taas. Kasi possible baka ilagpasan nila to. Or ganito guys, ito yung approach ko sa isa. Mag-aantay ako dito ng sa 4-hour time frame ng liquidity grab. Okay, ang ibig sabihin, pupunta yung price dito, lalagpasan niya to. Yan, maghahanap siya. Ito ang tawag dito guys, liquidity grab ah. Yan. Tapos, babalik dito yung price. Wait lang balik tayo rin ko medyo hindi ako sanay dito pag bearish eh. Wait lang. Ito yung gusto ko makita guys oh. Pupunta dito, magta-touch, lilipad, sabay liquidity. Yan, ganun. Parang ganito. Yan, and then sabay magkakaroon dito ng candlestick pattern and then entry. Diretso na kagad yan. Yan, parang ganito yung tsura niya.
Yan, ganyan. Tapos sabay grab and then bagsak. Siguro guys, first TP ko ganito. Pero medyo mahina to guys eh. Okay naman, may demand pala to. May volume, okay. Possible dito yung ganun yan. Yan. Papunta sa, ito. Yan, papunta sa discount. Yan, ito guys, possible discount na to guys sa 1 day time frame. Guys, tandaan nyo guys ha, bawat approach sa market, bawat time frame, magkaiba ng approach yun. Kaya ito guys, perfect time to buy dito banda. Premium discount, tapos dito banda sa 1 week. Guys, sa 1 week guys, solid kasi ito guys oh. Yung pinasa ko last time, yung top-down analysis natin. Yan. Ito yung 1 week, ito yung mitigation block sa 1 day. Nandito yung premium discount. Yan. Dito guys, maganda mag-buy. Pero ngayon, isa mag-aantay ako ng buy position dito, medyo malayo-layo. I-take advantage ko muna yung ano, yung pagbagsak, ng pag-pull, ng pag ano. Yan. Kaya ang ginawa ko, pumunta ko sa 1 week, 1 day, 4 hour, at saka 1 hour. Yung 4 hour niya kasi nagkaroon na dito ng change of character. Ito guys, oh, may letter M dito. Hmm. Kaya hindi ako magsisell kasi may letter M dyan guys. Yan. Diba pag letter M, syempre lilipad yan. Lilipad yan. Gustuin ko man mag-buy dito kaso yung momentum pababa. Tingnan nyo, oh. Displacement siya na solid eh. Napansin nyo yung sinabi ko kapon, yung game plan natin. Yan yung game plan natin na sunod naman pero syempre hindi siya nag-candle close. Basta guys, ngayon ito yung game plan ko guys ha, ito. Dito banda sa premium. Diyan ako magsisell. Kaya kung pupunta yung price diyan, magi-entry ako. Kapag hindi pumunta yung price diyan, walang entry na magaganap. Ganun lang naman guys eh. Kasi pag yung attitude mo, hindi ka sumusunod sa game plan mo, kawawa ka. Mananalo ka ng ilang beses, pero at the end of the day, matatalo ka pa rin. Lalo na guys, yung attitude natin guys ha, na ano, na yung cut-cut. Huwag kayo guys, mag-cut guys. Hayaan nyo lang yung price doon. Pwede siguro kung ano, kunwari mag-i-entry ako dito. Yan. Tapos, ito yung target ko. Pero nag-cut ako sa 1:2. Pwede. Pwede na yan kasi may 1:2 eh. At least 1:2. Or minsan 1:8 pwede. Pero yung ano, ito pakita ko sa inyo kagabi ako ano nangyari sa ano sa USD CAD. Kung gaano kadaya yung market. Kung newbies ka, lagot ka nito. 'Di ba kagabi nakaano tayo, nakabay. Ito yung reason bakit ako nag-buy. Ito explain ko sa inyo. Kung newbies ka, lagot ka nito. Totoo guys. Kaya depende sa inyo kung maniniwala kayo sa akin. Kasi more on ano to eh, more on probability at the same time matindi yung psychology sa trading. Kung hindi mo pa ayusin yung attitude mo, kailan nyo pa ayusin yun? Never, kumbaga magdo-donate lang tayo dito sa market kapag hindi nyo sinunod yung sinasabi ko. Basta pag may game plan ka, kahit anong mangyari, sundan natin yun. Okay, basta make sure yung game plan mo is effective. Kumbaga na backtest mo na. Okay, yung game plan ko, ito kasi price action. Price action kasi ganito lang kasimple guys, oh. Ito yung price action. Wait lang. Bakit ako nag-buy? CPI yun guys, ha. Ito, una, tingnan natin kung may support dito. Okay. Wait lang guys, ha. Sabihin natin, ito yung last. And ito yung last na ano guys, ito yung last na low. Basta may low dyan. Tapos ito, yan. Ito guys, oh. Nakita nyo to, demand to. Demand zone yan. Ito, yan. Anong nangyari, nagkaroon dito ng
yung demand, yung support nito na breakout. Ang nangyari, naging supply. Pero pagdating dito, nag-breakout. Ito, nag-breakout siya, oh. Pero dito kasi, merong pader. Merong pader dito, pero ito, nag-breakout. Ayun, oh, nag-candle close above. Kaya parang ganito yung nangyari, oh. Yan, di ba? Strong ano to, strong support to. Support yan. Kumbaga, sinimplihan ko na lang ng analysis. Kumbaga, price action lang naman eh. Pag na-break to, magiging resistance to. Tandaan nyo resistance. Tapos, pag nag-breakout ulit nito, magiging support na to. Okay, parang paiba-iba yung kulay niya. Ito, last time, ito, naging support, nag-breakout, naging resistance. Ayun, nag-candle close above, naging support. Kaso nagkataon, may pader lang dito ulit sa taas. Okay, kaya yung mindset ko dito, buy set up. Kasi nag-breakout to sa taas. Okay, ngayon, dito ako nag-focus sa 1 hour time frame. Ito guys, simple lang, oh, ganito lang. Ito yung price action. Ito yung low, ito yung high, ito yung pinaka-low, ito yung pinaka-high. Okay, tandaan nyo ah. Ito yung low, ito yung high. Yung uptrend, ito yung uptrend. Ito yung galawan ng uptrend. 1, 2, 3, 4, 5. Mga ganun, basta ganyan. Ngayon, nandito tayo, yung price, magkaroon dito ng demand zone. Ito, tingnan nyo, bullish, 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 bullish. Kaya dito, ito yung pinaka last week. Yan. Yan yung pinaka last week. Ito, tingnan nyo ha. Tapos ito yung pinaka high, ito yung pinaka low. Ngayon, nandito yung price. Tingnan nyo guys, nag-breakout ba? Wala. Wala namang breakout eh. Ito, tingnan nyo, walang breakout dyan. Ayan o, walang breakout dyan. Nagkaroon lang dito guys ng liquidity grab. Yan, demand zone yan guys ha. Ibig sabihin, nasa support area ka. Na kung saan, dyan maraming buyers. Demand zone guys eh, supply and demand lang naman yung price eh. Diba ito oh. Ngayon, hindi dyan nagkaroon ng candle close above. Below, wala. Tapos ang ending ito nagkaroon dito. Yan, ang tawag dito bullish engulfing. Bali, liquidity grab, demand zone plus bullish engulfing. Yan, ganun lang. Tapos syempre, ang target ko talaga guys dito sana. Pero nakita ko kasi may pader dito. Pero yung ano guys, ito medyo yung stop loss ko kasi dito ko yata nilagay. Yan, pero yung ano kasi nito guys, pag ganito, yung target kasi talaga nito, ito. Ito lang lagi yung target guys, ganyan lang lagi yung target niya. Kaya pwede kang mag-entry dito ng ganyan, pag ganyan. Yan, parang ano lang, parang 1:2 lang. Yan, ganyan lang lagi guys yung ano niya, yung pinaka-target ng setup na to. Yung pinakataas lang. Saan yung pinakataas diyan? Ito. Yan, pwede nga babaan mo pa ng konti para manigurado ka eh. Ganyan. Pero sa akin kasi possible pag nag-breakout to, gusto ko hanggang dito. Yan, kaya dito, nagkaroon lang ng struggle konti. Kaya sabi ko, eto guys yung magiging reaction ko kasi guys, depende sa candlestick na mangyayari dito kung solid ba or wala. Ang nangyari kasi nagkaroon dito ng solid na another demand. Yan, another demand guys. Ang nangyari ito, tingnan nyo ulitin ko. Kagabi kasi akala natin babagsak, di ba? Ito, tingnan nyo. O, di ba? Nakita nyo. Nung una, lumipad yan. Pagpunta dyan, maya-maya, biglang pag ganito pa, bumagsak ulit. Dito guys, maraming nag-ano, pag beginner ka, ano ka talaga, mapapa-close ka talaga. Okay? Tapos, hindi pa nag-candle close. Kaya kahit anong mangyari, stick lang kayo guys sa plan nyo. Wag nyo nga hayaan na magka-cut ka. Kasi dalawang ano yan eh, dalawang emotion yung mararamdaman mo dyan eh. Sobrang mati-disappoint kayo dyan. Lalo na pag tumama sa game plan mo.
Yan dito, sabi ko, di ba pabagsak na, nandito yata yung stop loss ko eh, basta nandito. Eh sabi ko, okay lang, hold lang, stick lang sa plan. Kasi alam naman natin yung risk natin. Yun ang ending, yan. Yan, ito lumipad. Pagdating dito, syempre, ano to, 'di ba? Sabi ko, sige, magka-cut muna ako. Kasi ang nangyari, guys, nakakita ulit ako ng another one, 2, 3. Possible balikan 'yan. Balikan ulit to. Possible lang ah. Tapos ito ulit yung target mo. Yan. And minsan guys, yung ano, yung pag-approach ko sa market depende sa mga candlestick. Yan dito hindi na tayo nagkaroon dito ng another ano, hindi na nagkaroon ng another high pero open pa rin yung market dito. Open pa rin kasi meron ditong demand zone ulit na ano na iwan. Actually, ito na siya oh. Ayan. Ito na. Ito yung another ano ngayon. Kung titingnan yung maigi, ito yung another high. Yan. Ito yung bagong low. Yan. Kaya hindi, hanggat hindi to nabi-break, possible guys, pwede pa lumipad. Ganun lang naman yun. Okay, kaya dito, mag-aantay ulit ako dito ng liquidity grab, tapos candlestick pattern. Yan, tapos pwede ako mag-entry ulit. Pero kapag magkaroon dito ng candle close below, yan, pag-iisipan ko na. Titingnan ko kung ano yung reaction ng mga candlestick dito. Pwedeng ganyan ba o ano. Yan. Kaya minsan guys, 'di ba, pag nagbibigay tayo ng trading ideas, kaya tinuturuan ko kaya guys kasi kung paano mag-approach sa entry. Gano'n na naman yung entry ko guys eh. Liquidity grab, tapos change of character or candlestick pattern sa same time frame. Ito yung GBP AUD naman, yan. Actually, ito nakabaya ako dito guys eh. 1.45 lang yata. Ito 1 hanggang 1.45. Okay na ako diyan. Kasi nakabaya ako dito guys last time pa. Saan ba ako dito nakabay? Saan nandito yung stop loss ko naka-hold. Ito another ano to eh. Parang re-entry. Parang ano to eh. Entry 2. Ang target ko sana hanggang dito kaso hindi nakakita ako ng supply and demand eh. Kaya ang target ko hanggang dito lang. Ito possible ano to. Siguro possible babagsak pa yan dito sabay lipad. Possible lang ah. Kaya wait ko na lang. Yung dagdag ko dito 1.45 lang pala pero okay na yan. Kasi dito kasi nakabay na ako last time eh. Okay, basta guys yung gold guys yung gold, tandaan nyo guys, opposite yan sila ng USD CAD. Minsan may ano lang, minsan may ano lang, may ibang-ibang galaw lang pero opposite yan sila lagi. Kaya kapag sell ako sa gold, yung USD CAD at saka USD CHF, buy yan. Buy setup ako dyan. Kaya ito naman, syempre ito pabagsak. Actually nga ito, oh, ito yung mga entry point kagabi, oh. 'Di ba? Pansinin niyo, umaga ano lang. Ayan, bumalik na naman siya. Possible. Ito naman yung entry dito. Yan. Yan guys, possible yan kasi 1, 2, 3 yan, no? 4 hour time frame. Pero hindi ko lang yan inaano kasi mahirap na pag sobrang dami, eh. Mamaya kasi baka hindi nyo ma-manage yung risk nyo. Kaya dito muna ako magpo-focus sa gold lang, sa gold. Yan, dito banda masarap mag-ano guys, mag-sell sa premium. Ito naman, oh guys, ito oh, sa 1 hour time frame nyo. Actually, na-touch na pala. Wait lang. Ito medyo harang pa to eh. Tingnan nyo, hinaharang niya pa oh.
Dating demand to eh. Ngayon naging ano na, supply. Nag-aantay lang ako dito ng candle close above eh. Ngayon sa 1 hour time frame, ito yung low, ito yung high, low, high, low, ito, yan. Ito yung pinaka-latest ngayon. Yan, tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Ito medyo hindi ko to feel guys, kaya pass muna ako dito. Ito pwede pa. Ayun, sabi na nga ba eh. Kagabi pa ako nag-aantay eh. Gusto ko 4 hour time frame. Liquidity grab. Ito may candlestick pattern na, check na. Ito guys, ano kasi guys, dito kasi guys yung buy, ito sell ako. Sell ako dito guys ah. Ito sana yung inaantay ko kagabi. Ito sana yung inaano ko. Coach sa Euro USD, coach. Oh, Euro NCD. Ano to? Euro NCD to. Sa Euro USD, sell din dyan guys. Same lang naman sila guys. Same naman sila ng ano ng gold. Pero medyo Sell din dyan, coach, o... sell position lahat. Sige. Bali, pag yung gold sell, ito sell to lahat. Ito, balik rin Basta natin. USD pair, coach, na kayo. Oo. Ang opposite nila, itong apat na to. Pero minsan kasi guys, may sariling mundo to. Kaya minsan tingnan nyo kung sumasabay. Kumbaga 80% sumasabay talaga to dito. 20% minsan may sarili siyang mundo. Kunwari ito, may time lang minsan guys ha, based sa may observation ko. 20% minsan na pag ito lumilipad, ito pabagsak. Basta may sarili siyang mundo. Pero 80% sumasabay. Ang ano nila, itong apat na to, itong apat na yan, isabay mo na yung NCD USD. Wala pala kung NCD USD, no? Or tinanggal ko. O nga, no? Basta magkasabayan sila. Hindi naman ata Forex yung gold, ano, coach? Crypto Oh, hindi ata to yun. Forex. Ano to, Oh, kaya hindi sumasabay. pero 80% same sila guys, same sila. Ano tawag dun? Hmm. Commodities. Commodities yata to. Yan. Ang opposite nila guys, itong dalawa na to. Pag lilipad tong dalawa na to, pabagsak sila sa taas. Pag pabagsak to, palipad to. Kumbaga parang DXN sa dollar, ano, parang ganon. Yung iba, sa DXN tumitingin, pero mostly talaga sa DXN naman talaga. Pero ewan ko ba sa akin bakit hindi ko sinusundan yan. Sa sarili din kasi ako mundo eh. Eto guys, Euro NCD. Sa Euro NCD guys, sa 4 hour time frame, usapang 4 hour time frame. Ito perfect guys oh. Yan, okay, pasok sa game plan ko. Ito, dito perfect time to buy. Solid to guys, solid to. Tingnan natin yung 1 day. Okay, uptrend. Basta sa akin, ano to, sign of reversal na. Ito na-break niya rin to, kaya dito maghanap tayo ng premium at saka discount. Okay. Sa akin, itong area na to guys, so good for buy dito. Actually dito, pero hindi, nainaan ako dito sa 50% eh. Dito ako guys sa 0.618. Basta good for buy yan dito. Naka-uptrend. Pero, dito kasi may tinatawag tayo na ano na setup. May sell setup ako dito. Yan, may sell setup ako dyan guys. Yan, possible dito yan. Ito yung mangyayari. Bali, magsisell ako dito, tapos dito magbabay ako. Ano ba yung reason bakit ako nag-sell dito? Ito lang, ganito lang kasimple. Okay. Ito yung downtrend. Susundan ko lang yung downtrend ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Tanggalin ko muna to para hindi siya gabal. Okay. Ito yung low. Ito yung low. Ito yung high. Yan. Tapos,
Ngayon, wala pang nagkakaroon dito ng another low. Dito nagkaroon ng consolidation. Okay, nagkaroon dito ng consolidation. Basta ito guys, resistance to. Solid to guys na resistance. Tsaka ito. Yan, hanggat hindi na break to. Ito guys, so tingnan nyo. Candle close. Okay. Coach, nag-candle close naman dyan eh. Una, nag-candle close dyan. Pag breakout trader ka, magbabay ka. Okay, magbabay ka dyan. Pwedeng dito ka maglagay ng stop loss. O na-hit na kagad. Pangalawa, may resistance dito banda. Yan, may resistance yan dyan. Tapos, ang layo ng ang layo ng swing niya. Tsaka pangit ng niya. Wala man lang supply and demand zone. Wala guys, pangit yung momentum niya dito. Tsaka sobrang layo pa oh. Kaya to, parang false breakout. Yun yung pagkakaintindi ko nito kagabi. Ayan, kaya sana kung gumanan dito, no? Perfect sana. Okay, pero okay na, may bullish engulfing na eh. Liquidity grab. Okay, eto guys, sakto. Oh, tingnan nyo guys, oh. Meron ng ito, one, liquidity. Ayan, liquidity grab na. Tapos, naghahanap ako ng, sa 1 hour time frame, meron pala. Okay, sa 1 hour time frame, may liquidity grab na. Tapos, meron pang bullish engulfing. Okay. 10 minutes. 1 hour. Imbalance. Yan. Siguro guys, kung mag-block pa to, sana mag-block pa to para at least tatlo. Dito maganda mag-entry kagad guys eh. Imbalance or order block. Yan. Basta stop loss ko dito sa taas. Kung magsisell man ako guys ha. Mamaya baka mag-sell ako, stop loss ko siguro dito sa taas. Pwede siguro ako mag-entry dito sa order block or imbalance. O sabihin natin, quote sa imbalance ka nag-entry. Ito siguro magiging stop loss ko guys. Oh. Yan. Tapos TP ko dito. 1:4. Oh, 1:4 yan guys ha. Kaso medyo natatakot ako. Okay na ako sa 1:3. Yan. Imbis yung lalaki yung profit ko ilalagay ko sa another stop loss ko para matindi yung ko, para matindi yung tawag dito, yung depensa sa market. Yan, 1:3, okay na ako niyan. Tapos pagdating naman dito, solid. Yan, pagdating dito, candle close ko muna to guys ha. Wala pang candle close eh. Gusto ko muna manigurado. Siguraduhin ko muna na bearish engulfing to. Yan, dito naman solid, magbabay ako dito. Ito yung pinaka-perfect setup para sa akin for buy eh. Kasi tingnan nyo naman no, galing dito, 0,618 Fibonacci level. Yan yung pinaka-gusto ko sa lahat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos letter M na, tapos nag-swing pa sa 0.618, tapos pabalik dito. Ito yung pinaka-perfect setup sa akin sa buy. Kaya buy and sell and buy ako dyan. Dalawang to. Okay. Ito, Anong oras kaya hayaan ko muna guys. magka-candle close yan, coach? Ano? Anong oras kaya magka-candle close yan, coach? Ito. 1 hour and Yung, 49 minutes. Sa trading view, meron yan dito ito. guys. Ito, 1 hour and 49 minutes pa. Sa alauna na. Oo, Alauna ba? mga ganun. Oo. Kaya tingnan muna natin. Sige, Pero ang coach. pinaka maganda dyan, ito yung Asian Kill Zone eh. Asian Kill Zone. Pero nag-liquidity grab na eh. Tingnan natin guys sa Asian Kill Zone. Mas maganda sana kung lalagpasan niya pa to. Wait na tayo ng candle close guys. Tsaka mas maganda sana kung tatlong to. Yung magkakaroon dito na ulit ng displacement. Bearish. Tapos antay tayo dito ulit. Pero sa akin, na to eh, liquidity grab na to eh.
Ito, nagkaroon kasi dito ng ano. Ito kasi guys, pag ang pinakamagandang setup kasi sa change of character ito, yung may ganito, 1, 2, 3, liquidity grab and then ganyan. Yung ganito guys, oh, yung ganyan na M, tsaka pag usapang buy naman, yung 1, 2, 3. Yan yung ganito. Ito yung magandang setup guys. Compare sa ganitong M. Yan, compare sa ganyan. And then, compare sa ganyan. Yan. Ito guys, pangit yung ganito guys. Ito yung pinaka the best guys kasi merong liquidity grab. Nang hit ng stop loss, kumbaga kumain muna siya bago siya ano tapos sabay bagsak. Mas malaki yung movement nito guys, mas malaki. Yan. Price action lang. Okay na. Basta guys, wait natin to guys ha. Basta dito banda, sell ako. Sell. Tapos dito, solid buy. Yan. Yung 1% risk ko, siguro dito, magto 2% ako. Yan, magto 2% ako dyan. Actually, mapasa ko lang yung 50,000 live funds eh. Nako, magugulat na lang kayo soon. Yung mga withdrawal natin, tag 2,000, 4,000. Kaya nga, ano muna eh, relax muna ako kasi ang daming negative sa paligid. Coach, ituro mo nga Bro, sa yes. akin Ano, bro? kung paano po yung makapasa sa sa funded account. Paano makapasa? Kuha ka lang ng prop firm account, tapos i-manual mo siya. Actually guys, ngayon, yung pinopromote ko dati ng mga HFT, di ba na bot? Ang problema kasi ngayon, yung Cortana. Actually, si Emerson ba to? Magwi-withdraw siya ngayon guys, tapos hindi ko na siya pinapabili pa. Kaya sabi ko, yung ano kasi guys, yung mga nakapasa na dati, sa gamit yung robot funded na, di ba? Okay yun, safe pa yun. Pero kapag bibili ka pa ng bagong magpapa-funds ka sa akin ngayon, kaya hindi ko na ina-allowed din. Kumbaga kasi may problem ngayon yung Cortana. Hindi Mm. siya same na ganun talaga ka legit, same sa mga ano, yung mga hindi ginagamitan ng robot. Ang tinatawag na non-HFT prop firm, ito yung bawal gamitan ng robot. Sa for passing, ito yung FTMO, Funded Next, ito yung mga skill fund, yan guys. Sa akin pang long term yan. Yung mga ginagamitan naman ng robot, ito yung mga Cortana, mga Nova. Kaya ngayon, dahil medyo nagkakaproblema yung Cortana, kasi guys, kahit gamitan mo yun ng robot, susunugin niya yung account mo. Ang may kasalanan doon yung broker. Kasi sinasadya nila, siguro baka ano na, time to escape na. May mga nagtatanong sa akin ngayon, kukuha na sila ng Cortana, inayawan ko na. Kaya nga napansin nyo, hindi na ako nagpo-post. Pero, ang kagandahan dyan, nag-ROI lang kasi. Yung mga funded dati na pinromote ko, ayan katulad ngayon, nagwi-withdraw ngayon si Emerson. Sana ma-withdraw niya yun yung 200 plus yata. Yung pinopromote ko last time, mga 10K lang. Di ako nagpo-promote ng 100K. Ewan ko ba doon sa nag-post sa akin na parang sira ulo yun eh. Grabe kasi yung hype nun. Nagpo-promote siya ng 200K, 400K, 100K. Ako hindi ko kaya mag-promote yun. Tapos ang ending, sasabihan niya pa ako pa yung may mali. Eh siya talaga yung may mali doon guys. Pinapasa lang sa akin. At the same time, ano siya, parang yung Cortana kasi yung may error doon, hindi yung robot. Sayang nga eh. Actually nga, bumili nga ako ng robot, diba? 500 USD. Yan, pero sige lang, ganun talaga. Kumbaga, may risk talaga nakasama. Kaya okay Sayang lang. yun, malaki yun, coach. Oo, kaya ako nabasa niyo yun guys ha, tapos pinost ako na in-scam ko daw siya. Anong nangyari, yung binili ko na 500, bali 250 yung bigay ko sa kanya with tutorial na yon, tapos nag one-on-one pa kami. Tapos nung nagka-error yung Cortana, tapos lahat ng robot na gagamitin mo, i-error niya talaga, as in i-babag niya talaga. Tapos nagsabi naman sila na ano na magre-refund daw. Kaya tinuruan ko siya, sabi ko, bro, itong gawin mo, mag-message ka sa Cortana, support para i-refund yung account mo. Tapos ganyan. Tapos tinuruan ko na siya ng robot. Lahat guys, ginawa ko na. Tapos nag-abono pa ako nun. Kasi ayaw ko mapahiya sa kanya. Naglabas pa ako ng pera nun worth 8K yata or 15K. Basta ganun. Malaki talaga na abono ko nun.
Ang ending, pinost pa ako, in-scam ko daw siya. Eh, inad ko na nga siya sa GC ng Cortana eh. Na nag-announce doon na may error sila. Aminado naman yung Cortana doon. Tapos ako yung sinisisi, pinost pa ako na scammer daw ako. Sabi ko, okay. Kaya okay naman ako ngayon guys kasi aminado naman ako na wala talaga akong kasalanan doon. Ano na yun, Cortana na yun. Kaya hinayaan ko lang, binla ko na sa Facebook kasi negative na eh. Kaya ko maapektuhan yung psychology ko. Kaya Kaya nga. sa mga ibang student, ay ano, actually guys, sa totoo lang na turn off nga ako sa iba eh. Yung mga nag-enroll. Ay, coach, scammer pala to si coach ah. Kaya minsan, mas maganda guys, alamin muna natin yung totoo bago tayo maghusga. Kaya natatawa ko, may nag-PM sa akin na member ko, coach, nang scam ka daw.